Blessed are those who believe without seeing. Welcome back sa ating channel mga katiyats. Para sa ilang minutong pagtatalakay ng treasure markers, meron tayong natanggap na napakagandang video dito. Ito'y magandang marker, reptilian markers, para sa mga tinatawag natin na mabilisang pagkabaon ng mga markers noong World War II. Bago tayo magpatuloy, shout out muna. Alright, shout out tayo kay Samok Ba Gaming, kay Intensity, Glenn Mario, Archie Batak, Plantabs, Raul Trangia, shout out kay Rico Mausisa, Roy Tamin, kay Kawan Heart TV, Kenneth Miguel Sr., Cirilo Jaom, Giori Din Sorino, Rolly Ponciano, shout out din kay Jovan Luriho, kay Joseph Foliante, kay Robert Cabonilas, Ruben Lopez, and lastly shout out na user FL3, Dennis Mordino, Noisal Brin, kay Babson Labilon, Hyacinth Opimia, at kay Arcadio Angkon at user 0i8. Magandang buhay mga katiyats, welcome back sa ating treasure marker analysis. Meron tayong natanggap na video. Ito yung parang ulo ng isang reptilia o isang giant lizard na tinatawag natin to dito sa Pilipinas na bayawak or bibang or ibid. Okay, ito yung kanyang ulo at meron siyang mga marka na pwedeng signs for Yamashita treasures. Okay, kaya tingnan natin to ng kabuuan. Ito yung kanyang picture. Okay, sa likuran ng bato ay meron isang maliit na bato rin na may butas. Okay, at merong mata ang bato, merong guhit, parang nakapalibot na ganyan. At sa ibabaw ng ulo nito ay meron siyang ito, dalawang butas, at ang isang butas ay may guhit papunta sa kabila. Kaya yan ay mga signs, mga indicator yan na pwedeng merong treasure sa bato na ito. Okay, ang bato na ito ay pwedeng nagtatago yan ng small stash, tinatawag na giveaway, or kapag hindi ito general treasure site, pwedeng individual soldiers gold. Ibig sabihin pwedeng sa isang sundalo lamang, at naghanap siya ng bato na natural shape na mayroong hugis na katulad nito para madali niyang matandaan. Ngayon, atin i-analyze kung saan niya nilagay ang item dito. Okay, ang una, tingnan natin kung saan nakaturo itong kanyang ilong. Okay, siya ay naka-point papunta sa malayo. Malayong-malayo ang point niyan. Ibig sabihin, pwedeng sa bundok. Sa bundok na nakaharap siya. Kaya tingnan nyo, kung merong maliit na bundok dyan na burol, at tingnan nyo sa ibabaw kung merong mga marka. Ngayon kung walang bundok sa harapan niya, ibig sabihin ay hindi doon sa unahan ang tinuturo nito. Pwedeng kung saan ang mata nakatingin, ayan, merong linya, at pwede ring dito lang sa likuran. So meron tayong sa marker na ito 4 na possibility, lalo na yung dalawang bilog dito sa uluhan niya ay may isang may guhit papunta sa kabila. Okay, kaya tatlong possibilities. Okay, unahin natin itong maliit na bato rito. Meron siyang dot. Ngayon, napakaliit niya na bato. Ang tsansa lamang niya na pwedeng marker ito for treasure sa likuran ay kung ang bato na yan ay nakabaon sa lupa, and then ang katawan ng bato na yan ay napakalaki sa baba, nagaganyan.
Kung ganyan na itsura ang bato, tingnan nyo mga katiyats, na maliit lang ang ibabaw, pero ang ilalim ng lupa ay malaki siya. So ibig sabihin, pwede siya yung final pointer ng item kasi nasa likuran siya nitong, ayan, yung likod. Sinasabi ko noon na merong nagkakuha sa puwitan ng mga ganyang bato na parang palaka. Okay, ang likod niyan ay slanting down, kaya ibig sabihin pwede siyang nangitlog dito sa likuran niya. At kung tingnan natin ang maliit na bato na ito ay nasa likuran or puwitan niya, kaya pwedeng ito ay bato na takip sa isang sinasabi natin na madali ang ibinaon na treasures, na maliliit lang ang quantity. Tinatawag natin yan na quick deposit sa English. Okay, madali ang ibinaon na item sa ammunition boxes lamang nakalagay at mababaw na pagkabaon kasi minamadali. Okay, kaya number 1, prospect natin dito na malaki ang tsansa ay ang likuran niya. Okay, so likuran sa baba ng bato na ito na mayroong bilog na butas. Okay, kung malaki ang bato na yan underground na hindi nabubuhat, yan ay marker for treasures. Okay, pangalawa na tsansa na meron tayo nito ay dito mismo. Kung napansin nyo ito yung curve na yan ay canopy. At ano ba ang silbi ng mga canopy? Di ba meron siyang pinapandungan or merong sumisilong sa kanya? Kaya itong dito na portion ay pwede nyo yan hukayin ng test dig lamang na 2 meters. Okay, itong dito. Kasi pwedeng pinapandungan niya or pwede siyang canopy for treasures. So ito yung number 2. Ngayon, ang number 3 ay yung tinuro ko kanina. Ito, 2 butas. Tingnan mo natin. Ayan, malalim ito. Ito ay butas rin na may guhit na kaganyan. So pwedeng sa kabila nito ang hukay. Kaya kung atin yan i-drawing natin yan ng top view, kung ito yung ulo ng reptilia na yan, ito yung 2 butas, ito yung isa na may guhit. So dito yan sa kabila niya mismo. So dumidistansya lang yan ng pinakamalapit 1 to 3 meters. Okay, doon sa yan sa kabila. At yung una natin ay dito na portion. Ito yung 1. Ang pangalawa ay dito sa canopy. Itong curve. Yan ang pangalawa. Okay, so puntahan natin tong kapariho niya na sign. Ito ay legit talaga ito. Sayang nga lang ay isang picture lang ang napadala sa atin. Dapat pinicturean ang kabila nito at paikot na video. Okay, ito'y sinadyang kinorba itong dito. At napansin nyo ay slanting down ang kanyang curve. Punta yan dito. At kung napansin nyo rin ito, ang butas ay naka-slant din na ganyan. Papunta rin siya dito. Okay, kaya isa lang ang tinuturo ng 2 signs na yan. Ang bandang southwest. So ito'y south, ito'y west.
So nasa southwest siya ng inyong compass. So ito na portion. Okay, distansya lang kayo diyan ng kahit 2 to 3 meters or 3 meters. Lakihan lang ang hukay at testig kayo diyan dito ng 3 meters distance galing diyan sa bato. Kaya meron pa siyang ito, kung ito yung marker, ito yung V, pwedeng 5 siya, 5, so pwedeng 3, 5 meters southwest direction. Kaya meron pa siyang mata na nakaimbus. Okay, dito rin yan nakatingin. Kaya napakaganda ng marker na ito mga katiyats. Iba ang may-ari nito, kaya kung napanood mo ang video ito, ito yung aking analysis. Okay, at number 1. Pero meron pa rin number 2 yan. Halimbawa, walang magandang sign dito sa southwest. Nang maghukay kayo ay walang magandang nakita. Walang mga man-made na bagay sa inyong hukay na 2 meters testing dig. Okay, nag-testing lang kayo sa paghukay. Kaya punta tayo sa, kung wala dyan ay punta na tayo sa kanyang harapan. Okay, hindi yan lalayo. So dito lang yan sa harapan niya, pero hindi masyadong malapit. So estimate ko 3 to 4. Diyan lang yan naglalaro sa 3 to 4, 3 to 5 meters. Galing sa harapan, ito yung ating number 2 na hukay. So yan lang mga katiyats. Ang lahat ng mga yan, lalo na ito, ay man-made marker yan. Walang kaduda-duda. At yung kanina, ito ay pwedeng natural shape rock yan. Pero ang mga Hapon ay nagbaon din sa natural shape rock na nandyan na. Kasi nagmadali, kaya naghanap na lang ng bato na may hugis na malaki at hindi nabubuhat. At dyan na nila nilalagay. Pero maliliit lang na small stas, maliliit na quantity. Hindi yung tinatawag natin na Yamashita treasures na napakarami. Okay, so hanggang dito lang ako mga katiyats. Maraming salamat. I'll see you on my next video dito lamang sa ating channel, The Surigao Sound. Paalam at ingat kayong lahat.